Ano ang hindi minumungkahing gawin kung ikaw ay mag-U-turn? A. Pagtingin sa lilikuan bago lumiko. B. Pananatili sa kaliwang bahagi ng pinakaloob na lane. C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang tamang sagot, letter C. Pagpreno ng gulong sa harapan. Ang mga sumusunod ay katangian ng isang driver na makakatulong na maiwasan ang road rage maliban sa A. Pagiging mahinahon sa daan. B. Pag-iwas sa pagbuwelta sa kalsada. C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ang tamang sagot, letter C. Pagiging bastos sa ibang motorista. Ano ang dapat mong gawin kung ang dalawang pasahero ay nais na sumakay sa iyo? A. Magpatuloy ngunit magmaneho ng mabuti. B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. C. Huwag maglakad sa mga abalang kalye. Ang tamang sagot, letter B. Huwag hayaang umangkas ang dalawang pasahero sa iyo. May kotse sa unahan mo at gusto mong mag-overtake pero hindi ka sigurado kung ligtas ito. Dapat kang A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. B. Sumunod sa iba na nag-overtake na sasakyan. C. Magmabilis subalit pailawin ang ilaw sa paparating na trapiko. Ang tamang sagot, letter A. Huwag mag-overtake kung may pagdududa. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal mag-overtake. B. Bawal huminto. C. Gilid ng kalsada. Ang tamang sagot, letter C. Gilid ng kalsada. Maaari mo bang gamitin ang iyong telepono habang nagmamaneho ng motorsiklo? A. Oo, para tawagan ang mga pasahero. B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. C. Depende sa kalye. Ang paggamit nito sa pangunahing daan ay illegal. Ang tamang sagot, letter B. Hindi. Ito ay pinagbabawal ng batas. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang kotse. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. Ang tamang sagot, letter C. Bawal pumasok ang may kabit na trailer. May isang puti na linya sa kanang bahagi ng kalsada ang tumabilis papunta sa iyong kaliwa. Ito ay nagpapakita na A. May nagdudugtong na intersection sa unahan. B. Ang kalsada ay magiging makitid. C. Ikaw ay paparating sa construction area. Ang tamang sagot, letter B. Ang kalsada ay magiging makitid. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. School zone. B. Lugar tawiran. C. Palaruan. Ang tamang sagot, letter B. Lugar tawiran. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok ang jeepney. B. Bawal pumasok ang bus. C. Bawal pumasok ang kotse. Ang tamang sagot, letter A. Bawal pumasok ang jeepney. Maliban sa brake rotors, brake pads, at brake pipes, ano pa ang isang mahalagang parte ng brake system? A. Brake lining. B. Brake shoe. C. Brake caliper. Ang tamang sagot, letter C. Brake caliper. Ano ang pangunahing gamit ng bahaging ito ng motorsiklo na pinapaikot ng rider gamit ang kanang kamay? A. Para magpreno sa likuran. B. Para magpalit ng kambyo. C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ang tamang sagot, letter C. Para ibaba o itaas ang RPM ng makina. Ano ang ibig sabihin ng baliktad na tatsulok na may pulang border? A. Huminto at magpatuloy. B. Magdahan-dahan. C. Magbigay ng karapatan sa daan. Ang tamang sagot, letter C. Magbigay ng karapatan sa daan.
Ano ang nilabag ng rider na ito? A. Smoke belching. B. Pillion riding low. C. Excess passenger. Ang tamang sagot, letter C. Excess passenger. Ano ang ibig sabihin ng ilaw trapiko na ito? A. Humanda sa paghinto. B. Huminto kapag nagpalit ng pula. C. Huminto kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter A. Humanda sa paghinto. Ano ang dapat suriin ng driver ng motorsiklo? A. Saddlebag, top box, oil ng makina, transmission fluid, pedal ng preno, speedometer. B. Reserbang gulong, brake pads at shoes, silinyador. C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Ang tamang sagot, letter C. Ang kabuuang kondisyon ng sasakyan bago bumiyahe. Aling larawan ang nagpapakita ng obstruksyon ng paglabag? A. B. Or C? Ang tamang sagot, letter C. Ano ang dapat na sukat ng pinasadyang registered box o carrier ng motorsiklo? A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. B. 2.5 feet by 2.5 feet by 2.5 feet. C. 3 feet by 3 feet by 3 feet. Ang tamang sagot, letter A. 2 feet by 2 feet by 2 feet. Alin sa mga sumusunod ang ipinagbabawal? A. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng dalawang full face na helmet. B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng tatlong helmet na full face. C. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng isang helmet na full face. Ang tamang sagot, letter B. Pagkabit ng top box na kayang maglaman ng tatlong helmet na full face. Ayon sa Republic Act 10666, ano ang pinakamataas na parusa sa pagmamaneho ng motorsiklo na may nakasakay na bata? A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. B. Multa at 3 buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. C. Multa at 6 na buwan na pagsuspende ng lisensya sa pagmamaneho. Ang tamang sagot, letter A. Direktang pagtanggal ng lisensya sa pagmamaneho. Ano ang dapat na kulay ng headlamp o headlight ng motorsiklo? A. Pula o dilaw. B. Dilaw o asol. C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ang tamang sagot, letter C. Puti na medyo dilaw o dilaw. Ayon sa Republic Act 11235, kinakailangan ng driver na maglagay sa kanilang motorsiklo ng A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. B. 1 plaka sa likod. C. 3 plaka, isa sa harap, isa sa likod at isa sa gilid. Ang tamang sagot, letter A. 2 plaka, isa sa harap at isa sa likod. Ang 2 o higit pang motorsiklo na kasamang magbiyahe ay dapat magmaneho A. Sa sariling landas. B. Sa isang linya. C. Sa isang staggered formation. Ang tamang sagot, letter C. Sa isang staggered formation. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ikaw ay papasok sa intersection. B. Paparating sa monumento ni Bonifacio. C. Ikaw ay paparating sa rotonda o roundabout. Ang tamang sagot, letter C. Ikaw ay paparating sa rotonda. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. May tawiran ng tren sa unahan. B. May ilaw trapiko sa unahan. C. May stop na palatandaan sa loob ng 150 metro sa unahan. Ang tamang sagot, letter B. May ilaw trapiko sa unahan. Ang mga puting linya sa daan ay A. Naghahati sa lanes
na tumatakbo sa isang direksyon? B. Naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon? C. Palatandaan na maaring lumusot ng pakanan o pakaliwa. Ang tamang sagot, letter B, naghihiwalay sa trapiko na tumatakbo sa isang direksyon. Ikaw ay nasa no passing zone kapag ang gitna ng kalsada ay may marka na A. Dilaw na linyang putol-putol, B. Puti na linyang putol-putol, C. Dalawang dilaw na linya. Ang tamang sagot, letter C, dalawang dilaw na linya. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada, B. Palapad ang kalsada sa unahan, C. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang tamang sagot, letter A, manatili sa pinakakanang bahagi ng kalsada. Habang nagmamaneho ng pataas, ano ang kailangan mong gawin kung sira ang iyong clutch cable at hiwa sa dalawa? A. Maingat parada ang tricycle pagkatapos tumawag at maghintay para sa isang kwalipikadong mekaniko. B. Paandarin ang makina at magmaneho pababa. C. Paandarin ang makina sa neutral pagkatapos ay mabilis na lumipat sa first gear at magmaneho ng pataas. Ang tamang sagot, letter B, paandarin ang makina at magmaneho pababa. Ano ang dapat mong gawin upang maiwasan ang biglaang panginginig ng boses o walang pigil na pag-idle? A. Lumipat sa mababang gear ng mabilis. B. Bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. C. Lumipat sa mababang gear pagkatapos bumaba. Ang tamang sagot, letter B, bawasan ang bilis pagkatapos lumipat sa mababang gear. Ano ang dapat na haba ng saddlebag ng motorsiklo? A. Hindi ito dapat lumampas sa upuan ng pasahero ng motorsiklo. B. Hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. C. Hindi ito dapat lumampas sa likurang gulong ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B, hindi ito dapat lumampas sa dulo ng motorsiklo. Anong kasuotan ang pinapayagang gamitin kung ikaw ay sasakay sa motorsiklo upang maiwasan ang banggaan lalo na kung gabi? A. Protective clothing. B. Coverall. C. Matingkad na kasuotan. Ang tamang sagot, letter C, matingkad na kasuotan. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal dumaan ang tren. B. Daang tren. C. Babala ng sangang daan. Ang tamang sagot, letter B, daang tren. Bilang isang driver, alin sa mga sumusunod ang hindi mo dapat gawin? A. Magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. B. Magsignal kung kinakailangan kapag bumabatak. C. Bigyan ng oras ang mga pasahero at ipakita ang pagsaalang-alang. Ang tamang sagot, letter A, magmaneho bago makaupo ang mga pasahero. Ano ang dapat na suriin ng mabuti ng sumasakay sa motorsiklo? A. Saddlebag. B. Ekstrang gulong. C. Kondisyon ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter C, kondisyon ng motorsiklo. Ayon sa Republic Act 10054, ano-ano ang may tuturing na standard protective helmet pang motorsiklo? A. Ang angkop na helmet na aprobado ng LTO at LTFRB. B. Mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. C. Mga helmet na binibigay at ibinebenta ng mga otorisadong nagbebenta ng motorsiklo. Ang tamang sagot, letter B, mga helmet na sumusunod sa mga itinakdang kwalifikasyon ng DTI. Ilang auxiliary light kagaya ng LED ang maaaring ikabit sa motorsiklo? A. 4. B. 3. C. 2. Ang tamang sagot, letter C, 2. Anong mga palatandaan ang nagbibigay kaalaman
at payo sa mga gumagamit ng kalsada tungkol sa mga direksyon, distansya, ruta, lokasyon ng mga serbisyo para sa mga gumagamit ng kalsada at sa mga lugar na nagnanais puntahan. A. Mga sinyas na nagbibigay kaalaman. B. Mga babala. C. Mga palatandaan ng regulasyon. Ang tamang sagot, letter A, mga sinyas na nagbibigay kaalaman. Aling diagram ang tama? A, B, or C? Ang tamang sagot, letter B. Alin sa mga sumusunod ang dapat nasa mabuting kondisyon kapag nagmamaneho? A. Velocimetro. B. Chain train. C. Lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot, letter C. Lahat ng nabanggit. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Bawal pumasok. B. Magbigay ka. C. Huminto ka. Ang tamang sagot, letter B. Magbigay ka. Ang palatandaan na ito ay indikasyon na A. Ang kalsada ay may dibisyon. B. Two-way na trapiko. C. Bawal ang mag-overtake. Ang tamang sagot, letter B. Two-way na trapiko. Alin sa mga sumusunod ang nakalarawan? A. Papalupot ang kalsada sa unahan. B. Palapad ang kalsada sa unahan. C. May barikada sa unahan, humanda na lumiko. Ang tamang sagot, letter A. Papalupot ang kalsada sa unahan. Ang chain ng driver ay dapat na regular na suriin ng A. Paglalagay ng sapat na langis o grasa. B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. C. Paglagay ng langis at putulin kung kinakailangan. Ang tamang sagot, letter B. Paglagay ng sapat na langis o grasa at pag-adjust ng sapat na tensyon. Babala ang signal na ito para sa panganib sa unahan. A. Umiindap na dilaw na ilaw. B. Umiindap na pulang ilaw. C. Umiindap na birding ilaw. Ang tamang sagot, letter B. Umiindap na pulang ilaw. Naglalakad ka sa isang intersection at nakita mo ang sinyas na ito. Ano ang dapat mong gawin? A. Mapanatili ang bilis dahil ang lahat ng trapiko sa unahan ay dapat magbigay sa iyo. B. Dumating sa isang kumpletong paghinto at magpatuloy pagkatapos na magbigay sa anumang mga naglalakad at trapiko. C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang naglalakad at sa trapiko sa unahan. Ang tamang sagot, letter C. Pabagalin at maghanda na magbigay sa anumang mga naglalakad at sa trapiko sa unahan. Na puting linya sa kalsada ay nangangahulugang A. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kaliwang bahagi ng kalsada. B. Ipinagbabawal ang pag-overtake sa kanang bahagi ng kalsada. C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Ang tamang sagot, letter C. Pinahihintulutan ang pag-overtake sa kaliwa o kanan ng bahagi ng kalsada kung walang panganib. Alin sa mga nabanggit ang hindi nililimitahan ang bilis ng takbo? A. Mga driver na umiiwas mahuli. B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. C. Mga driver ng mataas na opisyal ng gobyerno. Ang tamang sagot, letter B. Mga doktor o kanilang driver na tutugon sa emergency. Aling lane ang dapat mong piliin matapos kang lumiko pakanan mula sa intersection patungong one-way straight? A. Manatili sa pinakakanang lane. B. Manatili sa pinakaloob na lane. C. Manatili sa gitna ng kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Manatili sa pinakakanan na lane. Habang nagmamaneho, gusto mong lumiko pakaliwa sa minor na kalsada, paano ang gagawin mo?
A. Manatili sa gitna ng daan. B. Magmabilis na lumipat. C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Ang tamang sagot letter C. Huwag magmadali at ayusin lamang ang paglipat. Maaari kang magmaneho sa pathway. A. Kapag walang taong naglalakad ng malapit. B. Papasok sa isang pag-aari. C. Para maka-overtake sa mabagal na daloy ng trapiko. Ang tamang sagot letter B. Papasok sa isang pag-aari. Ano ang ibig sabihin ng pavement marking na ito? A. Bawal pumarada. B. Bawal mag-overtake ang trailer. C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Ang tamang sagot letter C. Linyang naghihiwalay sa magkasalubong na direksyon. Bakit may nakalagay na rumble strips sa mga kalsada? A. Upang matulungan kang mapanatili ang tamang distansya. B. Upang matulungan kang pumili ng tamang lane. C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Ang tamang sagot letter C. Upang matawag ang iyong kamalayan sa bilis ng iyong takbo. Habang nagmamaneho ay may ginagawang daan, may pansamantala na pinakamataas na limitasyon sa bilis na karatula. Ano ang gagawin mo? A. Sumunod. B. Hindi sumunod. C. Sumunod lang kapag makitid na ang daan. Ang tamang sagot letter A. Sumunod. Dumating ka sa cross na daan at gusto mong lumiko sa kaliwa at mayroon kang birding arrow na ilaw. Makakatuloy ka ba? A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. B. Hindi. Hindi ka makakaliko maliban na lang kung mayroon kang green left pointing arrow. C. Oo, makakaliko ka sa kaliwa ngunit kailangan mo pa ring magbigay daan sa taong naglalakad at sa trapiko. Ang tamang sagot letter A. Oo, makakaliko ka dahil walang ibang sasakyan ang pwedeng pumasok sa sangang daan. Ang pangunahing layunin ng pagtingin sa harapan habang nagmamaneho ay A. Upang tingnan kung may mga traffic enforcers. B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. C. Upang tingnan kung may mga aksidente. Ang tamang sagot letter B. Upang tingnan ang daloy ng trapiko sa unahan at mga pagbabago sa kondisyon ng daan. Paano mo itinatapon ang langis ng makina ng motorsiklo na gamit na? A. Ito ay itinatapon ng maayos sa pamamagitan ng pagbuhos nito sa sahig. B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. C. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng paglagay nito sa iyong basurahan. Ang tamang sagot letter B. Itapon ito ng maayos sa pamamagitan ng pagdala sa mga oil change facilities. Sa gabi, may nakita kang taong naglalakad na nakasuot na nagre-reflection na damit at may dalang matingkad na pulang ilaw. Ano ang ibig sabihin nito? A. Papalapit ka sa accident black spot. B. Papalapit ka sa ginagawang kalsada. C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Ang tamang sagot letter C. Papalapit ka sa organisadong paglalakad. Bilang isang driver, ikaw ay higit na makakadulot ng pinsala sa kapaligiran sa pamamagitan ng A. Pagpapatakbo ng matulin. B. Pumili ng sasakyan na matipid sa gasolina. C. Regular na pagpapatingin at pagpapamaintena ng iyong sasakyan. Ang tamang sagot letter A. Pagpapatakbo ng matulin. Kapag ang paglabag sa Republic Act No. 10666 sa Safety Children Aboard Motorcycle ay nagresulta sa kamatayan o pinsala, ano ang ipapataw na parusa sa motorcycle rider or operator nito? A. 1 taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. B. 6 na buwang pagkakakulong. C. 5 buwan na pagkakakulong. Ang tamang sagot letter A.
isang taon na pagkakakulong na walang ibibigay na pagkiling ayon sa Reverse Penal Code 1. Ayon sa Republic Act 4136, anong bahagi ng sasakyan ang ipinagbabawal na putulin o tanggalin? A. Kable ng preno. B. Accelerator cable. C. Muffler. Ang tamang sagot, letter C, muffler.